Ayan, hello beautiful. So, welcome at Everything Nice at Mitch Cooking Edition. Yun. So, gagawa ako ng potato croquettes and kailangan lang natin ng potato na ilagan nyo lang siya until ma-pair off yung kanyang balat. So, pwedeng balatan nyo muna tapos ilagan nyo or ganito. Kung ganito gusto nyo gawin, make sure linisin nyo mabuti. Tanggalin nyo yung mga lupa-lupa. So, pag ganito, mas nadadalian kasi ko. Pag ganito, madali lang din tanggalin yung balat. Tapos, pag nabalatan nyo na, durugin nyo na. So, ang pangit na bining ni Habi na patatas, may itim-itim. Sinama ko na. So, yan. Tapos, kailangan meron kayong leeks. Yan. So, isang ganon. Pero depende sa inyo kung gusto niyo marami. Mas masarap pag maraming leeks. Tsaka very healthy. So, dapat pag naglaga kayo ng potato, lagang-laga talaga. Gamitan nyo ng tinidor. Tapos, kailangan natatanggal na yung, naaagnas na yung balat. Para madali. So, yan. Durugin lang natin. Tapos, kailangan natin ng whole corn kernels. So, any brand will do. So, kuha tayo ng 5 kutsara ng kernel. Tapos, lagyan na natin dito. Ayan. So, depende din sa inyo kung gaano nyo gusto karaming corn. So, again, medium size potato. Tapos, isang habang leeks. Tapos, 5 kutsarang corn. And then, maglalagay tayo ng tuna. So, San Marino corn tuna chili. So, mahilig ako sa maanghang. Kaya yun ang aking gagamitin. So, kung gusto nyo lang hindi maanghang, any corn tuna naman. Yun, lagay lang natin. Yan. Tapos 1 egg. Ay, yeah. 1 egg. Tapos salt and pepper to taste. So, it's up to you kung gaano kadami nyo gusto maglagay ng pampalasa. Salt and then pepper. Tapos all-purpose flour. So, all-purpose flour. All-purpose mix muna natin yung may egg. Ayan. Mix muna natin bago tayo maglagay ng flour.
Kasi yung egg eh. Ayan. Two tablespoon of flour. So, mix lang natin. Dagdagan pa natin ng flour. Sabi dati, ng birthday ko, nagpe-prepare ako nito, ang dami kong nailuluto. Tapos, nakakapagod. Yan. Lagyan pa natin na ano. Pepper. Mahilig ako sa pepper. So, kahit hindi na ito lagyan ng asin kasi the corn tuna itself is kinda salty. Ayan. So, pwede na natin itong tikman. So, perfect. Remember yung coffee jelly natin. Nilagay ko sa freezer kasi ang init eh. So, kailangan lang natin ng breadcrumbs. Yan. Breadcrumbs. 1 tablespoon. And, yun lang. Hindi na ako mag-i-egg. Kasi may egg na to. So, di na ako gagamit ng egg kasi sticky na to. Sticky na to itself. So, yun. Dakot lang tayo ng isang kutsara. Ay, kung gusto mo ganito, pwede naman din. Ganyan lang. Tapos, bilad lang natin and make sure na naghugas kayo ng kamay. At putulin nyo ang mga kuko nyo. Ayan. Tapos, roll over lang natin dito. Malagkit na to. So, kung mapapansin nyo, para siyang wahiwalay. Parang kailangan ko ang gumamit ng egg. So, gagamit na nga ako ng egg. Sige na nga. Oops! Ayan. So, masaya itong gawin with your kids. So, baby pa lang yung akin. Kaya hindi pa namin magagawa. Mas makapit lang yung breadcrumbs. Pero parang ganun lang din. Alam niya, huling gawa ko nito 2015.
So, ang tagal ko nang hindi nakakagawa. Buti naalala ko pa yung receipt out. So, make sure ha, naglinis kayo ng kamay pag ginawa nyo to. Kasi, hahawak kayo ng food. Gumamit kayo ng Zonrox para siguradong patay ang mikrobyo. Arot lang. Huwag yung siniseryoso. At baka kayo malason. Yan. So, kung gusto nyo pa ganyan, pwede. Kung gusto nyo naman pa ganyan. One scoop. Bilog-bilugin, kagaya ng pambibilig sa'yo ng ex mo. Ayan, kagaya ng pambibilog sa'yo ng asawa mo. Sa tuwing nahuhuli mo ng babae, nabibilog ka. At sabi niya, kawork ko lang yun. Hindi mo alam, ang mga kawork mo yun, gino-jowa na. Kaya mag-ingat kayo sa mga katrabaho ng asawa mo. Arot lang yun. Babasa ko lang sa mga post-post. Pero siguro, true to life nga. Siyempre, yung mga kawork nila ang madalas nilang kasama. Kaya, hindi malabong ma-pell off ang asawa mo. Ang asawa mo sa kawork na. Pero arot lang yun. Oops. Tagal ko na palang di gumawa nito. Sabi kasi ng hipag ko, namimiss na daw niya yung ganito ko. Ay! So, one scoop. So, healthy version to. Pwede mo na tong kung nagwo-work ka, ayun, masyadong maliit yung lagayan natin. Kung nagwo-work ka, tapos ganito yung baon mo, mabubusog ka na. Plus, diet na nga. So, matagal lang yung pagbibilot. Lalo na kung marami kang gagawin ganito. Alala ko dati, parang 1 kilo yata ginagawa ko na potato. Tapos, ayun, masarap siyang papakin. So, 10 years na pala, no? 10 years na pala akong hindi gumagawa nito. Meron tayong breadcrumbs. So, mura lang naman ang breadcrumbs. Iwan ko kung magkano. Alam ko, mura lang. Noon na, nung bumibili ako, alam ko, mura-mura lang. So, kung mahilig ako sa potato, tsaka sa mashed potato ng KFC. As in, hanip, may langaw, lumayas ka dyan. Ayun.
So this is potato tuna croquette. Very healthy. At talaga namang masarap. Ay. Diyan na natin ibilot. So, ito medyo malaki na siya. Medyo malaki-laki yung ating prito. So, simutin na natin to. Ito na natin yan. So, intermediate size, and using a 1 tablespoon, ang nagawa natin ay 3, 6, 9, 12, 13 pieces. So, hindi natin yung ipoprito agad, kundi lalagay muna natin sa rep, sa chiller, para tumigas siya. Kasi pag niluto nyo yan agad, nalulusaw, lusaw-lusaw, natatanggal, naghihiwa-hiwalay. So, para, lagay muna natin sa rep. So, ito na yung potato croquettes natin. Nilabas ko na siya sa rep. So, mga 5 hours. Tapos, ayun, tingnan nyo, naipit yung Ayan. Medyo malambot pa rin. Tapos, pwede siyang deep fry. Pwede naman na, ganyan lang yung oil nyo. So, depende sa inyo. Ako, ganito lang. Ganyan lang. Kasi matakaw to sa mantika. Mahal ang mantika. So, pag mainit na yung mantika, prito na natin. Hinaan natin yung apoy. Ang bango. Umaamoy ng agi. Ang sarap. Sarap nito, promise. So, pwede yan, pwede nyo yung gawing dinner. Oo, mabigat na yan sa tiyan. So, merienda, snack. Merienda, snack nga. Agahan, pwede.
So, pwede siya. So, tingnan nyo. O, diba? Bilis lang siya maluto. Ipaano pa natin ito? Kailangan. Diba? So, mas maganda yan kung deep fry para luto hanggang loob. Pero ano naman yun, pwede na talagang kainin yan kahit na hindi siya deep fry. Pero yun nga, mas maganda kung deep fry. Dito lang tayo mahihirapan sa medyo malaki. Dito. Pulutan pwede din. Para maiba naman. Sarap na yung promise. Diba, naubos yung mantika natin. Medyo iplato na lang natin. So, dapat pagkagawa nyo talaga, i-rep nyo. Kung halimbawa, gusto nyo nang iluto at hindi pa tumitigas masyado, ilagay nyo sa freezer ng mga 20 minutes. Para magdikit sila. Kasi pagka pinritan nyo yan agad, sila, nalulusak. Kung tahol ng tahol, galit na galit siya sa Shopee sa nagdi-deliver ng tubig, galit na galit ang aso. So ito yung na-fry na natin, so mabilis lang, sarap yan, promise. Ulit-ulit. So, pwede nyo itong isawsaw sa ketchup or even sa mayonnaise. So, tara, tikman na natin. Or kahit walang sausawan, masarap siya. Pwede nyo din lagyan ng cheese sa loob. Yan. So, natatanggal-tanggal lang siya. Sarap yung crunchiness and yung tuna, sarap yung lasa ng tuna. Ang sarap. So, kahit kasi Happy, nagustuhan. Ayan. So, nagustuhan ni Happy. Kuha pa daw ulit. Ayan. So, masarap talaga siya as in. Talagang grabe. Masarap. Sarap ba? Sarap. Sarap diba? So, that's all for today. I hope nag-enjoy kayo sa ating cooking
potato croquettes. Ayan. So, with corn and tuna. So, this is potato tuna croquettes. Ayan. So, thank you for watching and see you again for another beautiful vlog. This is your nurse Tita saying God bless po. At lagi mag-ingat. Yummy, yummy.